5 tips papaano makakatakas sa bula ng kahirapan. Nakatakas ka na ba? Kung isa ka sa katulad ko na patuloy na pinaglalabanan ang hirap ng buhay ay para sa iyo ang vlog na ito. Pero bago ang lahat, ako po si Joey Lynn, isang mananahi at ngayon po ay binabaybay na ang buhay pagnenegosyo. Sa istorya po ng buhay ko, 12 kaming magkakapatid at ako ay pang-10 at karamihan sa amin ay hindi nakapagtapos. Iisa lamang or tanging yung bunso lamang namin ang nakatapos ng kanyang pag-aaral. Karamihan sa amin ay high school graduate and then undergraduate naman sa high school ang iba. Mahirap maging mahirap dahil alam mo yung level ng kahirapan na oras na ng kainan pero naghaharang-gilap ka pa rin ng isasaing. Ganong level ng kahirapan na gutom ka na pero wala ka pang kakainin dahil nga mahirap ka. Hindi mo alam kung saan mo kuhain yung pang araw-araw. Karamihan sa mga mahihirap kaya naghihirap dahil masyadong papili. At dahil dyan, bibigyan kita ng 5 tips kung paano makakaahon sa kahirapan. At number 1 tips ko sa iyo ay mag-asawa ka ng AFAM. Isa sa mga pamaraan ngayon ng mga Pinay para makatakas sa kahirapan ay mag-asawa ng ibang lahi. Nakikita kasi nila na kapag ibang lahi ang inasawa nila, maalawan-alawan sa buhay. Alam mo yon? Which is true naman. Marami akong nakikita sa ngayon talaga namang nakaahon sa kahirapan dahil sa nakapangasawa sila ng mayaman or nakapangasawa sila ng AFAM. Pero pinaghirapan din nila yun. Hindi din nila yun basta-basta nangyari sa kanila na nakapangasawa sila ng ganon. Pinaghirapan din nila yun at kung ano man ang meron sila ngayon, talaga namang deserve din nila. Kasi hindi naman talaga nila yun basta-basta din nakuha. At ang pangalawang tips na ibibigay ko sa iyo ay ang maging politiko ka. Kung mahirap ka ngayon at gusto mong pasukin ang pagbuhay politiko, isa rin yan sa maging paraan mo para makatakas sa kahirapan. Marami kasi sa atin, pag binaybay mo yung mga buhay politiko, mga mahirap din sila. Yung sa umpisang mga politiko kasi maraming politiko ngayon na naisali na lang ng mga magulang nila. Pero yung unang-una, pagka hinala mo yung buhay nila, nag-umpisa din sila sa napakahirap at pangkaraniwang buhay ng Pilipino. Ngayon nakaaon sila sa pagpupolitika at kung ikaw ay gusto mong pasukin ng buhay politika dahil feeling mo doon ka makakaahon ay umpisahan mo sa pagiging tanod o magtanod ka. Manguna ka sa paglilinis ng kalsada, manguna ka sa paglilinis ng mga kanal. Dulo-dulo, mapupunta ka sa pagiging kapitan, pagiging alkalde. Marami na nagpatunay na mga sa ganong sinimulan kung gusto mong makaahon sa kahirapan at sa pamamaraan ng pagiging politiko. At pangatlo, na maibibigay ko sa yung tips ay ang mag-artista ka. Maraming mga artista na pinagbaybay mo yung buhay nila ay mahirap sila. Nag-artista sila para makaahon sa kahirapan. Karamihan sa mga biglaang sikat na artista ay talaga na magaganda at iangat nila yung buhay nila sa pamamagitan ng pag-aartista. At pang-apat ay ang pagiging content creator. Napakarami na ngayon na hindi sikat at hindi naman sila mga artista pero nung natuto silang mag-content, nag-vlog sila at rinabaho nila yung pagbablog ay talaga namang sumikat sila. Tayo lalayo si Diwata ngayon ay sikat na sikat. Maraming pumupunta sa kanya sa kanyang paresan para makapagpa-picture. Naging content creator siya na ibahagi niya lang yung buhay na meron siya. Pinakita niya sa media. Sa lahat na nagka-content ay isa siya sa mga sikat na sikat ngayon at naging daan niya yung pagiging content creator para makaahon din siya sa hirap ng buhay niya. At sa ngayon nakita mo kung nasaan-saan siya in-interview para lang malaman kung ano yung buhay na pinagmulan niya. At ang panglima ay pangnegosyo. Dito po sa pagnenegosyo ay hindi kailangan natin ng artistahin na mukha, makapangasawa ng mayaman, kapasok sa politiko. Dito sa pagnenegosyo ay pwede kang magsimula sa kung ano ang meron ka, ano ang kakayanan mo, ano ang kaya mong gawin. Yun ang maging dahilan mo at ang maging stepping stone mo para magnegosyo. Bakit ito ibinabahagi sa'yo? Dahil alam ko na ikaw din ay sawang-sawa na sa kahirapan, na gusto mo nang makatakas sa bula ng kahirapan at hindi yan madali. Mahabang panahon ang babaybayin natin, pero hindi imposible. Ang kalaban kasi natin dito ay ang katamaran. Maraming gawain diyan, maraming oportunidad diyan,
pero lagi mo sinasabi na mahirap ka kaya hindi mo kayang gawain, ay kasalanan mo na yon. Tanggapin mo na mahirap ka at huwag kang magpagulong-gulong dyan. Kumilos ka ayon sa kakayanan mo at magtrabaho ka. Di pa man kami matagumpay sa ngayon, pero alam ko na hindi ako titigil hanggat hindi ko napagtatagumpayan. Kasi ang pinaglalaban ko dito ay ang susunod kong henerasyon, ang mga anak ko. Ayoko na manahin pa nila yung kahirapan namin. Kaya kung isa ka sa katulad ko na sawang-sawa na sa hirap, ay umangon ka na dyan, kumilos ka na ngayon na. Kung isa ka sa katulad ko na gusto ng baybayin at makatakas sa kahirapan, ay join po kayo sa group namin. Meron po kaming tinatawag na Tindera sa Palengke Group. Dito po ay tagpuan ng mga negosyante at mga nagbibigay trabaho na pwede mong pasukan at pwede mong alamin kung ano ang meron sa grupo na ito. At mag-iiwan po ako ng link sa description. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, ay wag na pong kakalimutan na i-like and share na po this video at mag-comment na po sa baba kung ano ang babaybayin mo sa 5 tips na binahagi ko sa iyo para makatakas ka sa bula ng kahirapan. Mula po rito sa bayan na Angono, ang Tahanang Higantes Festival, ako po si Joey Lee na nagsasabing, walang imposible sa taong nagpupursige. Bye for now!